Alonzo at ang kanyang the one na si Dominic Roque. Ikukwento ang kanilang pagmamahalan. Lahat, kinuha niya na sa akin lahat. Sa mahigit 2 dekada niyang pagiging aktres, Parang ang bilis lang. Parang ang bilis niya nakalimutan lahat. kung ano-anong papel na ang nagampanan ni Bea Alonzo. Galing, no? Pero ito raw ang eksenang hindi niya napaghandaan. Ayan. Ay. Oh my God, are you kidding me? We've been together for almost 4 years now, and we have had our fights, our happy times, our crazy times together, our roller coaster ride of our lives. And nalagpasan natin yung mga yun at alam ko, marami pa tayong pagdadaanan together. I want to spend my whole life with you forever, and I love you very much. Will you marry me? Si Bea Alonzo at ang nobyo niya sa loob ng 4 na taon na si Dominic Roque, engaged na. I love you. Sina Bea at Dom nagpaunlak ng una nilang interview nang magkasama dito sa KMJS. Sa movies, Bea, ikaw yung laging heartbroken ah. How does this compare with the movies? For me, this is like a movie too. It's just like this time I have a happy ending. Issue ba sa inyo yung age? Minsan daw sinasabi, si Dominic out of league ni Bea. Kakasal ka na. Then yung mga katulad mo, nagkakaroon ng parang motivation to look for their biological parents. Do you see that happening? For Bea, never have I ever secretly nakipag-usap sa ex. For Dominic, never have I ever nagsabi ng white lies kay Bea. Parang hirap nun ah. Isang habang buhay na ikaw ang kasama. Ikaw ang mamahalin. Ikaw ang aalagaan at iingatan. Una sa lahat, Bea and Dominic, congratulations! Thank you. Salamat po. Thank you po. Wow, thank you rin ha sa interview. Salamat for having us. Siyempre, kailan makita namin yung sing-sing. Eto na po ang sing-sing. Wow! Ang ganda naman. Ano bang feeling, Bea, nang engaged na? Sa totoo, pinoproseso pa namin. Pero ang alam ko lang, may nagbago talaga sa relasyon namin agad-agad. Biglang mas naging in love kami. Parang nag-uumpisa kami ulit. Kinikilig ulit kami sa isa't isa. Dominic, para sa nag-propose, how would you describe the feeling? Ano Same. difference? Kahit kasi kakagaling lang po namin sa Singapore. Nililoko kami ng mga kaibigan namin na nag-honeymoon kagad kami after ng... parang nung first time namin magkasama. First time kaming nagliligawan. Yung feeling po na in love, totoo po talaga. Ganun pala yun, parang may certain parang glow ka from within na parang Masaya lang po kami. masaya Ako, po lang. kami. Oo. Yeah. Is it the sense of commitment na tayo na? Kapag ka pumasok ka sa isang relasyon, syempre, laging ang kalakip nun, iniisip mo, sana forever na to. Meron ng ibang level of commitment. Kapag may sing-sing na, lahat ng flaws, lahat ng hindi mo gusto sa kanya, lahat yun nawawala. Tanggap na tanggap mo siya, full package. Dom, this year ka lang nagplano? Yung planning po kasi nagsimula lang din yan talagang yung nag-church na kami together. Gusto ko na rin magkaroon ng pamilya, gusto ko na rin magkaroon ng mga anak. Siyempre, before po lahat ng yun, kailangan namin ikasal. Nagkakabiruan po
po kasi doon na kailan ka magpo-propose. Sinasabi ko po sa kanila na malapit na. That time, naghahanap na ako ng singsing, naghahanap na ako kung saan gagawin kasi si Bea po kasi napakahirap nitong i-surprise eh. Lagi ko kasing nalalaman. Ito na, yung proposal nyo. Maraming taong dumadaan sa buhay natin. Some stay, and sadly, some would go. But I learned that all those who cross our life serve a purpose in their own ways. Then, I met you. Wow! Suddenly, all that has happened in the past made sense. I learned to enjoy life on my own, only to find out that I can even be more happier. Maiyak na naman po ako. Every time he watches it, naiiyak siya. Ang napiling petsa ni Dominic, July 18. Ilang araw bago ang GMA Gala. Ang akala mo daw, pictorial. Pictorial po talaga. Sa GMA Gala. Kaya nakagawad ako. Oo, tas nagtaka ka raw na ba't ka pinapatalikod ni Mark Oo, wala Migda? namang detail sa likod yung damit ko. Oo. Ayan na, arte-arte ko pa. Hanggang sa nangyari na nga ang eksenang sa pelikula lang noon nararanasan ni Bea. Ayan. Ay. Will you marry me? Did you say yes? Hindi. Hindi, nakalimutan ko na po mag-yes. Actually, wala Tumumuna na. lang po siya. Napansin ko, walang yes. Ano, wala. Tumumuna lang po Sa lahat siya. ng sinabi niya, wala akong narinig. Kasi you were crying. Hindi, tsaka parang biglang narinig ko lang yung thoughts ko. Na, oh my God, ito na yun. Nagpapakasal na kami. So, kunwari lang pala yung pictorial o may pictorial talaga, Bea? Kunyari lang yan po pala. Ang galing Dom Marry me. Ay, mommy ko po. Si mama yak ng iyak. Ito po dad ko. Naiyak ang mga parentals. Opo. May date na ng kasal? Wala pang date. Most probably next year po. Mm-mm. Kailan ba balak nyo daw? Gusto namin madami pero 35 na po ako. Baka may So, may ilang years pa. Siguro po kaya po namin 8. Hindi, joke lang. Joke lang po. Okay. Ang pag-iibigan ni Bea at Dom nagsimula raw sa pagiging magkaibigan. Kwento nyo naman tong litratong to. Oh my God, totoy na totoy. Oh my God, ilang taon ka dyan, Han? 22? I remember that. Dahil hindi ako athletic, muse lang ako. Time na yun. Pero nakita ko siya dyan. Magkalaban kayo ni Piolo noon eh, di ba? Yeah, magkakalaban. Sabi ko, oh my God, sino tong batang to? Sabi ko, ang gwapo naman itong batang to. Bagong artista pala siya niyan. Pero in my head, bata siya. Hindi ko naman alam na 3 years lang yung tanda ko sa kanya. Pero nun pala nakyutan ka na. Nakita na ako. Iniwala pa yung mga jojowain o totropa. Wala pa po. Wala pa po. Sorry Dom. Minsan daw sinasabi, si Dominic out of league ni Bea. Siyempre kahit naman din po ako nung time na yun, hindi ko rin naman po inisip na magiging girlfriend ko siya or ngayon fiancé ko po. Nagagandahan po sa kanya, na-crush ko po siya nung time na yun na. Pero inisip ko na imposibleng magkaroon ako ng chance na maging boyfriend or something. Kasi that time, nasa relationship din po ako. Ilang years, magkaibigan po kami, nagkaka-messagean kami, kamustahan. Pero hanggang dun lang po. At alam ko sa sarili ko na hanggang dun lang ako sa magkaibigan lang kami. Ang tila naging matchmaker daw sa kanilang love story, ang aktor na si Ian Veneracion. Siya yung Cupid. Cupid Siya namin talaga talaga yung together. matchmaker. Ninong siya. Magagalit yun! Ayaw niya magiging Bisita. Okay. O sige, best man. Pero si Kuya Ian po talaga yung nagsabi na sa akin na parang may pag-asa ka kay Bea or something, parang ganyan. Kasi sinabi ko kay Kuya Ian, ang bata, pero cute naman. Si Dom, pumara-paraan kay Bea. Sa Japan trip ni Bea noong 2019, nagpresenta siyang sumama. We met up with different friend group. Kasama naman yung friend ko si Nina. Sabi ni Nina sa akin, Bi, parang masama yung pakiramdam ko. Sabi ko, hala, so si Dom na lang kasama ko. Sige, kami dalawa na lang. Pag yun sa train, napapaisip ako, naglalakad kami. Totoo ba nangyayari to na kaming dalawa lang, nasa train, tapos pababa kami. Kapag sakay namin sa train, nagkakwentuhan kami. Nakikinig po ako sa mga kwento niya. I saw in his eyes na talagang interesado siya in what I have to say.
Dito na raw may naramdaman si Bea kay Dom na spark. Habang nandun kami sa train, I swear, totoo pa rin, parang nagsuslow mo yung mundo mo. Tapos biglang napapatingin ako sa lips niya. Noong time na yun, parang naisip ko, oh my God, ang cute pala talaga niya. Parang type ko siya. Ganon. After that train ride, biglang nagkamali siya na kami. Korean drama ito. Parang ganun po yung no? feeling. Tapos, the next day, kailangan niya nang umuwi. Seriously, nalungkot ako nung aalis siya. Sabi ko, bakit ako nalulungkot na aalis siya? Parang type ko yata siya. Hanggang sa mas naging malapit pa sila sa isa't isa nung panahong pareho silang galing sa breakup. Akala ko picture. Video yan. Sa totoo lang, nung time na nag-uumpisa kami, wala na yata akong kilalang mas pasensyoso pa than Dom. Me at that time na I was really broken. Nasasabi ko sa kanya lahat, siya yung naging parang punching bag ko. Di ba sinasabi kasi nila, before ka pumasok sa isang relasyon, kailangan buo ka. Naniniwala ako doon. Pero in this case, tinulungan niya ako mabuo ulit yung sarili ko. He helped me pick up the pieces because I was really broken. Alam mo, bugbog yung kaluluwa ko, di ba? Sa movies, Bea, ikaw yung laging heartbroken, ah. Oo nga. Sawi. Gusto nila akong umiiyak parate. How does this compare with the movies? For me, this is like a movie too. It's just like this time I have a happy ending. Ah, ang ganda ng soundbite ni Bea. Pwede na rin po ako maging host. Oo, halika na, ikaw na lang. Kayo na po ang mentor ko, ma'am. Ang galing. We started going out, then pandemic happened, we still talked, and then nakikita pa rin kami, and then things unfolded naturally. Tapos naisip ko, ganito pala yun, dapat pala easy lang. Pwede pala ng madaling relasyon. Wala kang ganito. Kahit na. Pero gaya ng ibang relasyon, sinubok din ang dalawa. Just like in any other relationship, marami kaming ups and downs. Kakayanin pa ba ng relasyon namin to? May mga times na hindi po namin maghihiwalay na kami. May ganon? Umabot po kami sa ganun. Mainly, ang pinag-aawayan talaga namin oras. So, very career-oriented ako. Tsaka siguro dahil eto na yung naging buhay ko for 22 years. Di ba sinasabi natin na habang bata, sige, go lang ng go, work ng work. But sometimes, we forget to just pause a bit and enjoy your life. Yun yung learnings ko rin from him. Siyempre, tumatanda na rin kami parehas. Importante din yung oras sa bawat isa. Parang ang importante po sa akin is yung time na magkasama kami. Issue ba sa inyo yung age? Kasi Bea is older than Dom. Sa akin po, wala pong ano yung age eh. Po iniisip ko mas matanda siya sa akin o hindi. As long as nagkakasundo kami, 3 years lang naman din. Nung nagde-date kami, Mas Jessica, sa totoo lang, isa yun sa mga iniisip. Sobrang Kasi iniisip ko, niya. oh my God, pag nalaman na ng mga tao, sasabihin lang, cougar ako. Kasi he's the youngest guy I've ever dated. Dahil nga po, 13 years old pa lang ako nandito na sa public eye. Nakita nila lahat ng relasyon ko. Tapos I would always get judged for it. Parang natatakot akong magkamali ulit sa harapan ng publiko na parang ang tanga-tanga ko na pagdating sa relasyon. I wanted to be honest. Ayoko Ang rin siyang hirap ng- ilabas sa publiko kasi it was so special that I wanted to protect it. Pero time naman po nun, parang ang hirap na for me. Kumilos. Kumilos, pwede kaming lumabas na wala kaming isipin. Parang nakakapagod po that time, parang ayoko na nagtatago. Kung hindi pa natin to gagawing official, sabi niya wag na lang. Binibigyan niya na ako ng ultimatum. Sabi ko, oh my God, parang ayoko siyang mawala sa buhay ko. July 2021, sa pamagitan ng Instagram post, formal nang isinapubliko ng dalawa ang kanilang relasyon. Miss here. How do you go about a relationship with so many eyes looking at you? It's what you share. Kasi pag binigyan mo sila ng lisensya na makialam sa buhay ninyo, dun lang naman sila makikialam. Kung hindi nyo naman i-share in certain parts of your relationship, wala naman silang masasabi. We don't share everything. Sinasabi ko po sa kanya na parang wala rin naman tayong magagawa na dyan. Uncontrollables natin yung mga bagay na ganyan. Susunod, I knew that your dad is British, British, diba? Is he still around? Ang mga pasabog pang sagot sa No Holds Barred interview Parang hirap nun ah. at iba pang mga sorpresa Oy, sa Debs! at nakatutuwang laro at tagpo. Walang away after, Hana. Oo nga. For Bea, never have I ever secretly nakipag-usap sa ex. Sa aming pagbabalik. Ayan po ang pinag-aawayan namin.
Para malaman kung gaano nga ba kakilala ni na Dominic at Bea ang isa't isa, isinalang namin sila sa mga laro. Ito na yung pag-game nila. Walang away after, Hana. Oo nga, no? Ako never have I ever been nalasing. O, ayan. Talaga? Huwag So, niyo hindi ko ka lalasingin. There's always a first nakaka-relate time. sa akin. For Dominic, never have I ever nag-umpisa ng away dahil sa ex. Oo. So, Hindi naman talaga. kahit ikaw, Bea, hindi, Tungkol sa ex? wala kayong discussion on exes? Not. Wala. No. Okay. Wala naman. For Bea, never have I ever nag-stalk ng profile ng ex ni Dominic. I have not. Kasi kilala ko rin siya. For Dominic, never have I ever nagsabi ng white lies kay Bea. Parang hirap nun Sa proposal, daming white You lie have. nun. Oo nga, white lies. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo ng proposal eh. Iniiba ko lang yung ano. You just kept Hindi ako to nagbibigay ng ano. Tinatweak, oo. so hindi pa rin yun lies. ayaw niya aminin, okay? For Bea, never have I ever secretly nakipag-usap sa ex. No. Who's most likely to spend on a date? Pareho Gusto po kami. namin hati. Who's most likely to be late? Nako, Pareho sila. ayan po ang pinag-aawayan namin. Ayoko pong nalilate eh. Si Dom kasi sobrang before the call time na din siya. Si Eh, Bea. matagal kasi akong mag-ayos, marami akong Hindi iba yan pang excuse. iniisip. Who's most likely to be clingy? Clingy? Malambing si Dom. Super. Who's most likely to cry easily? Dom. Ah! Oo, mababaw yung luha niya. I knew that your dad is British, British, diba? Is he still around? Hindi ko po siya ever nakilala. Okay. I've never met him in my entire life. So I have no idea if he's alive or not. Pero there was this one time, 2010 ito, na-meet ni Angelica yung tatay niya na hindi niya rin nakilala since birth. So parang nagkaroon ako ng urge to look for my dad. So nainggit ako. Sabi ko, I want that for myself. Yung year po na yon, Pasko nun, nilasing ko si mama. My mother, the queen of my life. She started crying and ano. So parang nag-guilty rin po ako. Maybe it wasn't a pleasant experience para sa kanya. So parang naisip ko rin po, buo naman yung pagkatao ko without him. So parang hindi ko na siya kailangan hanapin pa. Anyway, my stepdad is a very good person. Higit pa sa pagiging tatay, yung ibinibigay niyang suporta sa akin at sa pamilya namin. Kakasal ka na, you will have your own family. Then yung mga katulad mo, nagkakaroon ng parang motivation to look for their biological parent. Ikaw, do you see that happening? It were just up to me. Siyempre naman. I mean, why not? Actually, ang dami ko rin tanong sa kanya. Tatanungin ka, may medical history ka ba? Ang nasasabi ko lang yung sa mother side. I wouldn't know kung ano yung medical history ng father side or ano ba yung ethnicity ko. Like, alam ko British, pero what if meron pa siyang ibang ethnicity? So, I can only say I'm half British, half Filipina. To be honest, maybe it's part of it. Yung parang, I was just born imperfect and I'm fine with it. Dom, Bea, ang dami niyong kaibigan. Some of them, hininga namin ng video message para sa inyo. Papa Doms and Bea, congratulations to the both of you. Deserve niyo yung happiness niyan and yung love niyo sa isa't isa. And we can't wait for the wedding. We love you both. Congratulations! Inuman soon. Hello, Bea and Dom. Congratulations to the both of you. We can't wait for your big day. Stay happy and stay in love. Doms and Bea! Oy, sa Debs! Dimples here, congratulations! Sobrang mahal na mahal kayo ng napakaraming tao at lahat kami ay talaga namang napakasaya para sa inyong dalawa. Bea, napakatamis ng ngiti ko dahil nakita ko ang kasiyahan sa mga mata mo. At salamat, Dom, for making sure that our Queen Bea will always have a hand to hold kung wala man kami sa tabi niya. Mahal na mahal ko kayong dalawa and I wish nothing but the best. Masayang-masaya po kami because eto mga kaibigan namin to, nandyan sila through all the ups and downs. Success po sila. Success sa mga pinagdaanan namin sa buhay. Pinagdaanan namin together. It's a good feeling that we have everybody's blessing. And it feels tama, no? Yes, yes. Kasi sabi nila yun daw yung test.
Na parang, you know that he's the right one, you know that she's the right one. Kapag blessed by everybody. Hindi lang ako makapag-intay na to build a family with you and to have our children together. And I love you. Oh, ba't yun iiyak? Ako, message ko. Well, first of all, thank you for making me happy. Thank you for coming into my life. Totoo yung sinabi mo dun sa message mo sa proposal na ikaw yung pahinga ko sa magulo at maingay na mundo. Thank you for being there to calm me down always and for making me feel like whenever I'm with you, I'm home. I love you. Sana lahat tayo makahanap ng pahinga sa gitna ng magulo at maingay na mundo. Will you marry me? Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.